Sa hindi mabilang na kabundukan mayroon ng Pilipinas, karamihan dito ay tila pinagpala sa mga naggagandahang tanawin. Napakagandang temperatura, mayamang lupa at mahalagang bagay na nasa ilalim ng lupa. Ayon sa mga pagtataya, sa dami daw umano ng mga ganitong mahalagang bagay na nasa ilalim ng kalupaan ng bansa ay sapat na daw para payamanin nito ang Pilipinas. Ngunit sa ilang dekadang paghuhukay at paghahanap ng mga mahalagang bagay, bakit nga ba parang kabaliktaran ang nangyayari sa bayan? Imbis na umunlad at gumanda ang lugar dahil sa mga gintong nakukuha mula dito, ay tila nasisira at naghihirap pa rin ang mga mamamayang nakatira dito. Paano nga ba nilang kinukuha ang mga ganitong mahalagang bagay? Gaano karami ang mga kababayan nating gumagawa nito? At saan-saan nga ba makikita ang mga kabundukan o katubigang nagtataglay ng kayamanang pinakapinahalagahan ng karamihan? Good morning mga ka-Saf TV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so base sa mga na-upload na natin mga videos, isa ang topic o content na ito sa talaga namang maraming interesado. Pag ginto kasi yung pag-usapan, tila ilang lugar lang ang pinagpala dito. Karamihan pa dito ay hindi ganun kaganda ang mga daanan at napakahirap na puntahan eto mga lugar. So sa pamamagitan ng Saf TV ay ating naipapakita na may mga ganitong lugar pala dito sa Pilipinas. Kaya naman hayaan niyo ako tipasyal kayo sa mga lugar na buwis buhay ang ginawa naming paglalakbay. Ito po yung mga kabundukan at katubigang nagtataglay ng ginto o mas popular sa tawag na Bulawan. Number 6 sa ating listahan, ang Malagit River ng Paracale sa probinsya ng Camarines Norte. Matatagpuan sa ilagang bahagi ng probinsya ang isang bayang tila nabansagan bilang Golden Town ng Pilipinas. Sa dami kasi ng mga small-scale miners dito, ito ang nakagisnan at ang tanging pinagkukuhanan ng kabuhayan ng mga residente. May nagmimina sa mga palayan, sa mga bakuran at sa ilog na ito malapit sa baybayin ng bayan. Kung titingnan sa malayo ay parang isang pangkaraniwang floating cottage lang, etong mga kubo na nakalutang sa gitna ng ilog. Pero kung lalapitan ay dito natin mapapansin ang mga aparatong ginagamit para mahiwalay ang buhangin sa mga butil ng gintong nakahalo dito. Dahil sa mga lupa at patong nadadala ng malalakas na buhos ng ulan mula sa kabundukan, kaya marami ang ginto ang naanod at napupunta sa kahabaan ng ilog. Isa sa mga rason kung bakit sa dami ng mga sumisisid at tumihigop ng buhangin ay tila hindi pa rin nauubos at mayroon pa rin nakukuhang ginto ang mga nagmimina dito. Ayan, so hindi naging maganda ang panahon ng puntahan natin etong bahagi ng Camarines Norte. Dapat sana pupuntahan natin yung mga minahan sa gitna ng palayan, pero dahil nga sa lakas ng ulan kaya wala tayong naabutang mga nagtatrabaho dito. Kaya napunta tayo dito sa ilog kasi dito mulang umaraw man, tuloy yung trabaho. At kung sa Paracale ay medyo malalim ang ilog na pinagkukuhanan ng ginto, dito naman sa bahaging ito ng Benguet, sa mababaw at mabatong parte ng ilog, kinukuha ng mga residente ang mga naanod na bulawan. Ito ang Ambalanga River, ang panglima sa ating listahan. Sa pagitan ng mga nagtataas ang kabundukan ng Itogon, matatagpuan ang isang ilog na hindi man ganun kadami ang isdang makikita at mahuhuli dito. Sobrang halaga naman ito para sa mga residenteng nakatira malapit dito. Ito kasi ang nagsisilbing tagasalo ng mga gintong naanod mula sa taas ng kabundukan na siya namang ine-extract ng mga minero sa pamamagitan ng gold panning. Bagamat tuloy-tuloy ang agos ng tubig ay hindi naman ito ginagarantiya na tuloy-tuloy din o parating may makukuhang ginto ang mga minero. Pag may malakas na bagyo tapos may maanod na maraming buhayin yun, may sample. Pero pag wala, pag mahina, walang sample dito.
Tulad sa ibang pamamaraan ng pagmimina, tsambahan pa rin ang paghahanap ng mas magandang klase at malakihang bilang ng ginto na siya namang inaasam-asam ng mga minero. Hindi ba sir, may mga hot spring dito? Hindi ba mainit yung... Mainit doon sa ilalim. Kaya pag tatanggalin mo yung malamig na tubig, yung lalabasan yung mainit na malinis na tubig. Hindi ba kayo nahihirapang halimbawa, pag magbabad sa tubig? Mahirap din na maluluto yung pa, pero kailangan. Ayan, so nung pumunta tayo ng Northern Luzon ay hindi naman tayo nahirapan sa tulugan, kainan at maging yung mga daanan ay hindi na ganun kadelikado. Kumpara noon na halos araw-araw nating nababalitaan na may mga nabagsakan o natabunan ng lupa dahil nga sa tarik ng mga kalsada paakyat dito. Isa yan sa mga rason kung bakit napabilang sa mga pinakadelikadong kalsada ang kalsadang nag-uugnay sa mga bayan at lungsod na nasa Ilagang Luzon, ang Halsima Highway. Mula sa mga katubigan ay dumako naman tayo sa mga kabundukang nagtataglay ng hindi masukat na dami ng ginto o bulawan. Sa bahaging ito ng Mindanao, maliban sa nakakalulang mga kalsada, tila nakakalula din ang dami ng mga residenteng dito sa pagmimina umaasa. Tulad na lamang sa sitio Boringot ng Pantukan na nasa pang-apat naman sa ating listahan. Mula sa sentro ng Pantukan ay nag-travel kami ng megit 1 oras bago narating ang mga kabahayang nasa taas na mismo ng kabundukan. Papunta dito ay hindi biro ang mga madadaan ng kalsada. Mula sa matarik, maputik, mabato, hanggang sa mga parteng nasa gilid na mismo ng mga nagtataas ang bangin. Ito ang daan ng karaniwan ng naging ruta ng mga motorista na mo'y sasabak sa motocross dahil sa mga upgraded o modified na mga motor ang ginagamit. Sa taas naabot sa halos 1 kilometro, matatagpuan ang isang komunidad na halos kompleto na sa mga pasilidad na meron ng karaniwang barangay. Meron silang eskwelahan, simbahan, basketball court at terminal kung saan nagtitipo ng mga sasakyang pwedeng arkilahin, pababa at paakyat dito sa sitio. Maliban sa tawag na Boringot ay kilala din itong lugar sa bansag na pulang lupa. Kapansin-pansin kasi ang kulay nito at etong ganitong lupa daw ang palatandaan na may makukuhang ginto sa ilalim nito. Ano yung pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao? Gold. Sa una, nagmimina ko. Karon wala na. So dito, gaano po ba karami yung mga tunnel na dulot ng pagmimina? Marami. Isa sa mga rason kung bakit sa sobrang hirap ng daanan at layo ng lugar mula sa sentro ng bayan ay mas pinipili ng mga residenteng manirahan dito sapagkat sa ilalim o sa gilid mismo ng mga kabahayan matatagpuan ang samut-saring butas kung saan nila minimina ang mga ginto o bulawan. Ayan, so dati pa man ay nakilala na itong probinsya bilang Compostela Valley at taong 2019 ang mabago ang pangalan nito at naging Davao de Oro na nangangahulugan din bilang Golden Capital ng Pilipinas. Mula dito sa sitio Boringot ng Barangay Naplapan, puntahan naman natin ang tagong barangay ng Mati, Surigao City kung saan makikita ang isang kakaibang sitio. Ito ang sitio Brazil, ang pumapangatlo sa ating listahan. Mula sa kapatagang sakop ng Surigao City, matatanaw ang bahaging ito ng kabundukan kung saan naman natatago ang isang paikot na kabahayan na sa gitna ay may isang puting simbahan. Dahil sa medyo kakaibang paniniwala, kaya naging ganito ang hugis at forma ng mga kabahayan. Yung ilan nga dito ay may mga nakasabit pang karatula o watawat ng bansang Brazil.
Pero alam nyo ba na maliban sa kakaibang storya kung paanong nabuo at naitayo itong komunidad, ay matatagpuan sa ilalim mismo nitong sityo ang mga tunnel na pinagkukuhanan ng hanapbuhay ng maraming residente. Grabe, yung mga tunnel dito, meron sa taas, sa baba at sa pinakababa. Parang yung bahay ng langgam o bubuyog ay ganun din yung mga tunnel dito. Sakto't naabutan din namin ang ilan dito na abala sa paghihiwalay sa mga nakahalong ginto sa mga bato. Kala ko kanina itong dilaw na to ay ginto, pero hindi pa pala. Ayon sa ilang minero ay patsamba-tsamba lang daw kung makahanap sila ng ginto o bulawan. Sa isang araw sir, nakakailang gramo po ba kayo ng ginto na nakukuha? Depende. Minsan sir, mayroon 1 gramo, minsan 2 gramo, minsan wala. Hindi na masyado dito na palaging may ginto. Tinatawag dito sa amin, buhay-buhay lang minsan, para sa mga anak, pagkain. Minsan inaabot ng halos 1 buwan bago sila makahukay ng batong may nakahalong ginto. Kaya naman ang ilan ay sumusuko na at inaabandonan na lang ang mga naumpisang tunnel. So yung ilan sa mga kababayan natin ay eto yung pinapangarap na trabaho. Kasi daw madali ang kitaan, maghuhukay lang at maghanap ng mga ginto na nakahalo dito sa mga bato. Well, ako na mismo ang nagsasabi sa inyo na hindi biro yung ganitong trabaho. Bukod kasi sa delikado, dahil nga sa mga posibleng bumagsak na lupa o bato, wala din kasiguraduhan kung may mahanap kayong ginto sa unahan. Yon. So, yung ilan sa ating mga kababayan ay nililisan na ang kanilang mga lugar dahil nga sa naghahanap sila ng mas stable na trabaho. Kahit na konti lang yung sinasahod nila kada araw, at least kahit papano may sasahurin sila pagdating ng 1 linggo o 1 buwan. Matapos nating makita ang kakaibang sityo na sakop ng Surigao City, balikan naman natin ang bayan ng Pantukan sa Davao de Oro, kung saan matatagpuan ang kumpul ng kabahayan na nakakalula hindi dahil sa dami at gara ng bahay, kundi dahil sa lugar kung saan ito nakapwesto. Ito ang sityo Gumayan ang nasa pangalawa sa ating listahan. Kumpara sa mga nadaanan natin papunta sa sitio Boningot, dito sa Gumayan ay masasabi kong extreme at lubhang napakadelikado ng daanan. Sa katunayan nga, kahit na mga veterano na ang mga habal-habal drivers na ating inarkila, ay halatang nahihirapan sila sa mga madulas, mabato at matatarik na kalsada. Matapos ang mahigit 1 oras na biyahe mula sa sentro ng bayan ng Pantukan, ay narating namin ang bungad nitong kabundukan. Sa taas pa lang nitong kabundukan ay talaga namang nalula na ako sa tanawing natanaw natin dito. Sobrang dami ng bahay at yung ilang mga bahay dito ay matatagpuan dito sa gilid mismo ng bundok. Grabe, talagang nakakalula lalo na kung andito ka na sa baba nitong bundok. Sa dami ng bahay mula sa baba hanggang sa taas na matatarik na bundok, akalain mong helicopter na lang ang pwedeng masakyan para makaakyat dito. Ayon sa mga residenteng nakatira dito, para daw makaakyat sa pinakamataas na bahagi ng bundok na may bahay, ay kakailanganin daw humawak ng lupid o yumakap sa mga matutulis na bato para hindi dumausdos at mahulog pababa ng bundok. So sa tansya ni sir ay nasa 20 to 30 meters yung layo o yung lalim nitong tunnel. So etong mga nakasakong to, eto yung mga bina na nakuha na doon sa dulo nitong tunnel. At eto daw ay handa ng gilingin para ma-process o makita kung may mga gintong nakahalo dito. Maliban sa mga malalalim na tunnel, nagsisilbi ding minahan ng ginto ang mga daanan ng tubig na nasa baba lang nitong nagtataas ang kabundukan. Naabutan nga namin dito ang ilang mga minero na naglalatag ng mga pangsala sa mga gintong masasama sa agos ng tubig.
Sa pagkakataong ding ito, nasaksiyan namin kung paanong ginagawa ang parang tinatawag nilang banlas.